Nagsimula ang pelikula kay Katrina Omisie, na naaktuhan ang kanyang fiancé at isang empleyado na naglalampungan sa elevator. Bago pa man mahuli sa akto ay nakita na niya sa CCTV na may kalokohang ginagawa ang fiancé. Para mailihim ang usapan ng magkalaguyo ay gumagamit sila ng dilaw na post-it. Simula noon ay ayaw niyang may makikitang anumang bagay na kulay dilaw sa loob ng kanyang kumpanya kaya inutos ng assistant sa lahat na tanggalin ang dilaw na bagay sa mga pwesto nila. Lumipat ang eksena kay Xiaobo na nagtatrabaho bilang delivery rider. Nagsisikap siya ng husto upang makaipon para sa operasyon ng tainga ng kanyang pamangkin. Balik kay Misie, siya ay isang matagumpay na negosyante at CEO ng malaking insurance company. Kilala siya bilang istrikto at perpekto sa lahat ng ginagawa niya. Sa kabila ng tagumpay, napakasakit para sa kanya na makipaghiwalay sa taong pinagkatiwalaan niya at handa niyang pakasalan. Habang nasa opisina, nakatanggap si Misie ng video call mula sa kanyang best friend na si Sophie. Nakatira si Sophie sa Paris kasama ang kanyang bagong boyfriend at 2 anak sa dating asawa. Kinwento ni Katrina sa kaibigan na wala na sila ng fiancé niya. Sinabi ni Sophie na makakahanap rin siya ng tunay na magmamahal sa kanya. Nagdesisyon si Katrina na tigilan na ang pakikipagrelasyon ngunit gusto niyang magkaanak dahil ito na lang ang inaasahan niya na magiging forever niya. Upang magkaanak ng walang karelasyon, inutusan ni Misie ang assistant na si Miss Wei na maghanap ng sperm donor. Kailangan nilang gawin ito nang walang nakakaalam kaya nag-anunsyo ang assistant na bakante ang posisyon na male assistant. Dito nila hahanapin ang lalaking tutugma sa pamantayan ni Misie. Nang maglaon, isa-isang nagdatingan ang mga lalaking aplikante para sa isang interview. Sa kasamaang palad ay wala ni isa mang lalaki ang nagustuhan ni Misie. Sa huli ay nagpa siya ang CEO na itigil na ang kanyang paghahanap. Kasabay nito ay dumating si Bo upang i-deliver ang order ng kumpanya. Napansin niya na naghahanap ng assistant ang kumpanya at nagka-interes siya sa laki ng sahod. Ilang sandali pa ay makikita ang isang empleyado na nag-eempake ng gamit at kakatanggal lang niya sa trabaho dahil sa pagmamanipula ng pera ng kumpanya. Galit na galit siya lalong-lalo na nang mahulog ang kanyang dalang kahon. Habang pinupulot ang gamit ay nakita niya ang boss. Nakaramdam siya ng sama ng loob kaya desperadong inatake niya ang boss gamit ang cutter. Eksakto namang nandoon si Bo na iniligtas si Misie mula sa pag-atake ng empleyado. Matapos ang nabigong pagtatangka, napag-alaman ni Misie na desperado ang empleyado dahil ayaw niyang mawala ang kustodiya sa anak ngayong wala na siyang trabaho. Sa kanyang pag-amin ay naawa ang boss at pinatawad siya. Bukod dito ay bibigyan siya ng kompensasyon hanggang sa makahanap siya ng bagong trabaho. Tapos ay napagkamala ni Misie na aplikante si Bo. Umamin siya na hindi siya nag-a-apply ngunit mukhang interesado ang boss sa kanya at sinabihang i-interviewin siya na pinaunlakan niya dahil sa laki ng offer. Matapos sumailalim sa iba't ibang interview, lumalabas na si Bo ay akma sa gusto ni Misie. Sa madaling salita ay natanggap siya bilang assistant at hindi nagtagal ay pinirmahan niya ang kontrata kahit hindi niya pa alam ang trabaho. Ang importante ay kumita siya ng malaking halaga para sa operasyon ng kanyang pamangkin. Bilang kapalit na assistant, ipinaliwanag ni Miss Wei ang lahat ng kanyang mga gagawin at susuotan sa trabaho. Unang araw ni Bo sa trabaho, sinundo niya ang boss sa bahay nito. Bukod sa late ay nabangga niya ang isang poste ng ilaw. Habang nasa daan ay sinermonan siya ng boss sa pagiging late at kapag naulit ito ay hindi siya magdadalawang isip na tanggalin siya. Nagpatuloy ang trabaho niya bilang assistant na hindi naging maganda sa unang araw. Sumunod na araw, na-traffic sila sa napiling daan ni Bo kaya naghanap siya ng shortcut. Gayunpaman, lalong nadismaya ang boss dahil mas malala ang ruta na dinaanan nila. Nakatikim muli siya ng sermon sapagkat may importanteng meeting si Misie sa kliyente na head ng isang malaking kumpanya. Pagkatapos ay pinababa ni Bo si Misie sa sasakyan dahil nakahingi siya ng tulong sa kaibigan. Walang nagawa ang boss kung hindi ang sumakay sa vintage na motor upang makarating sila sa opisina sa tamang oras. Halos sabay na dumating si Misie at ang mga kliyente sa harap ng gusali ng opisina. Nang batiin ng CEO ang head, hinangaan nito ang vintage motorcycle na sinakyan niya. Bilib siya kay Misie dahil bilang CEO ng malaking kumpanya ay hindi siya nag-atubili na sumakay sa isang tricycle papuntang opisina. Natuwa ito dahil parehas sila ni Misie na mahilig sa vintage. Dahil sa paghanga ng kliyente ay pumayag ito na kuhanin ang kumpanya niya bilang insurance provider.
Makikita ang kagalakan sa mukha ni Miss Ye na binaling ang tingin kay Bo bago pumasok ng gusali. Pagkalipas ng ilang araw, dinala si Bo sa ospital upang makuha ang kanyang semilya. Inakala niyang physical exam lang iyon. Iniba ni Miss Wei ang usapan at nagsabing tinaasan ang sahod niya. Walang nagawa si Bo kung hindi ang sumunod, ngunit di siya nakapagpalabas ng semilya dahil naputol ang pinanonood niyang bolt. Kalaunan ay inamin ni Miss Ye at Miss Wei na hindi talaga sila naghahanap ng assistant. Sinabi ni Miss Ye na naghahanap siya ng ideal father sa magiging anak niya. Gayunpaman, anak lang ang kailangan niya at hindi niya kailangan ng asawa. Iginiit ng boss na semilya lang ang kailangan nila para sa artificial insemination. Nadismaya si Bo at sinubukang mag-walkout ngunit inoperan siya ng boss na maging personal assistant niya na mataas ang sahod. Sa huli ay pumayag si Bo na manatili at ibigay ang kanyang semilya kay Miss Ye. Binigyan ni Miss Wei si Bo ng lesson kung paano niya dapat pangalagaan ang kanyang kalusugan, kung ano ang dapat niyang kainin, at kung anong uri ng underwear ang dapat niyang isuot upang makaproduce ng magandang binhi. Tapos ay inabot sa kanya ang isang form para isulat doon ang kanyang personal data at ilagay kung sino-sino ang kanyang mga nakasiping. Isang gabi, ine-enjoy ni Bo ang pagkain ng isaw at pag-inom ng beer na isang paglabag sa kontrata. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay napadaan si Miss Ye at nakita ang kanyang ginagawa. Agad siyang nag-sorry sa boss. Gayunpaman, sa halip na magalit ay umorder ito ng beer tapos ay sinamahan siyang uminom at kumain. Natanong siya ng boss kung bakit siya iniwan ng GF. Umamin siya na iniwan siya nito dahil wala daw future ang pagiging delivery rider. Mas pinili ni Bo ang trabaho dahil nararating niya ang iba't ibang sulok ng lugar at nakakausap niya ang iba't ibang klase ng tao. Hindi nagtagal ay dumating si Miss Wei kasama ang mga medical staff kaya napilitan si Bo na sumama sa kanila sa ospital upang maalis ang lahat ng alak at lason sa kanyang katawan. Sumunod na gabi, tinawagan ni Miss Ye si Bo at hiniling na pumunta siya sa bahay. Pagdating sa bahay, nabigla si Bo nang sabihin ng boss na umakyat sa kanyang silid. Sa isipan ni Bo ay gustong makipagbumbumbaw ng boss. Agad na hinubad ni Bo ang kanyang pang-itaas. Ngunit mali siya nang iniisip nang ibigay sa kanya ang bumbilya at sabihin ng boss na palitan ang mga pundidong ilaw. Kinabukasan, nakasabay niya ang dating fiancé ni Miss Ye na may dalang bulaklak. Gusto nitong makipagbalikan sa kanya at dahil naririnig ni Bo ang usapan nila, pinapasok niya ang ex sa loob ng bahay. Nagmakaawa ang ex na makipagbalikan. Gayunpaman, wala na siyang pagmamahal sa kanya. Pinilit siya ng ex hanggang sa magkaroon sila ng pagtatalo. Mabuti na lang ay pumasok si Bo at pinalayas ang lalaki. Pagkatapos ay dinala ni Miss Ye si Bo sa nursing home upang makita ang kanyang ama. Ang ama ni Miss Ye ay may Alzheimer's disease. Hiniling ni Miss Ye sa doktor na ibigay ang pinakamabisang gamot upang gumaling ang ama niya at handa siyang magbayad anuman ang halaga. Nang papalabas na si Miss Ye, hinabol siya ng ama. Napagkamalan ng ama na siya ang asawa niya at gusto na nitong umuwi ng bahay. Tinanggihan niya ang kahilingan ng ama at pagkatapos ay iniwan ito. Pagdating sa labas, pinuna ni Bo ang maling pagtrato ng boss sa ama niya at sinabing hindi niya ito dapat tratuhin ng ganon. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Miss Ye na hindi siya dapat nang hihimasok sa buhay nilang mag-ama. Matapos ang office hours, di niya nakita si Bo sa baba para ihatid siya pauwi ng bahay. Sinubukan niyang tawagan ang assistant ngunit nakapatay ang cellphone nito kaya napilitan siyang sumakay ng taxi pabalik sa bahay. Pagdating sa bahay ay nagulat si Miss Ye nang makita itong magulo. Lumalabas na dinala ni Bo ang kanyang ama sa bahay niya. Muli ay kinumpronta siya ng boss sa pakikialam sa buhay nilang mag-ama. Kinwestiyon ni Bo ang pagiging malupit at kawalang awa niya sa kanyang ama. Sa huli ay nagpasya si Bo na mag-resign sa trabaho.